Walang basehan para magdeklara ng martial law sa ngayon, ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nakatutok daw siya sa di manoy pagpasok ng grupong ISIS sa Mindanao. Samantala sa isang hapunan sa Malacanang, nakasama ng Pangulo ang ilan sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. May report si Cedric Castillo. Kung meron man daw hindi magandang opinyon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang ilang malalaking pangalan sa business sector ng bansa na plansya na raw ito ayon sa Malacanang. Ito ay matapos makasama ng Pangulo kagabi sa isang hapunan ang ilang business leaders. Their preconceptions regarding the President were settled because of the one-on-one face-to-face conversation. Many of them had apparently never really met the President. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Jaime Augusto Zobel de Ayala ng Ayala Corporation, PLDT Chairman Manny Pangilinan, Hans C. ng SM, Alfred T. ng Metrobank, Enrique Razon ng International Container Terminal Services, Jollibee CEO Tony Tan Cacchong, Michael Tan ng Asia Brewery, Kevin Tan ng Megaworld, Eramon Aboitiz ng Aboitiz Equity Ventures at George Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kasama rin sa pulong sina Finance Secretary Carlos Dominguez at dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Walang ibinigay na detalye ang palasyo kung bakit kasama si Arroyo sa pulong. Si Presidential Consultant for Entrepreneurship Joey Concepcion III daw ang nag-organiza ng event. In order to enroll them and to bring them on board with the government's agenda of inclusive growth, the open discussion touched on many topics: federalism, contractualization, job creation, and tax reform. And in the words of PA Joey Concepcion, everybody walked out extremely happy. Ayon kay Pangilinan, napag-usapan sa dinner ang pagpapaunlad sa Mindanao, partikular sa lalawigan ng Sulu. It was a very productive meeting with him. No? He obviously expressed what's on his mind, and the business groups there conveyed to the president, the commitment to help the government, particularly in the poorest areas of the country. Wala sa pulong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, pero dumalo siya sa nakaraang Christmas party ng Office of the President na ginanap sa Malacanang. Sinabi noon ni Duterte na nagbigay si Ang ng kontribusyon sa kanyang presidential campaign. Dati nang sinabi ni Duterte, wala raw siyang pinagkakautangan ng loob sa hanay ng mga negosyante sa kanyang pagkapanalo bilang Pangulo. Nakipagkita rin si Pangulong Duterte kay Chinese Vice Foreign Minister Liu Zhenmin sa Malacanang kahapon. Ayon kay Undersecretary Abella, simpleng courtesy call lang ang nangyari. Nasa Maynila kasi si Liu para sa isang pulong kaugnay sa mga issue sa bilateral arrangements. Ngayong araw naman, nagtungo sa Kabanatuan sa Nueva Ecija ang Pangulo. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang wala naman siyang balak magdeklara ng martial law. I will not declare martial law. At kung mag-declare ako ng martial law, hindi ako mag-ingay. At magtanong anong basis, wala kang pakialam. Basta tumahimik kayong lahat. Matatandaang nitong Sabado, sinabi ni Duterte na magdedeklara siya ng martial law kung kinakailangan at wala raw makakapigil sa kanya. Sabi kanina ng Pangulo, tama ang militar, walang basihan para sa martial law sa ngayon. Tama ang military. There is no compelling reason really. But I will just fill you in as the days to come. It's ISIS coming in very fast. The ISIS have contaminated Mindanao. Media kasi hindi nakikinig eh. Ang marinig lang nila yung martial law. Hindi ako estupido. Mas bright tayo sa kanila. Cedric Castillo, GMA News.